Ang nakikita ninyo ngayon na nasa mesa, ito ang mga cheque na pinamimigay sa bawat congressman kahapon bago naganap ang botohan sa impeachment ng Vice President. Ang mga cheque na yan ay bahagi lang para kay Kong Lebeste. Ngunit iniwan niya at hindi niya tinanggap dahil may mga nakasaad sa dokumento na hindi transparent ang paggasto ng pera na yon, dahil hindi naman daw kailangan nito ng resebo. Kaya gusto niya ito ngayong tanungin sa mga congressman at sa plenaryo. At ayon kay Kong Lebeste, hindi niya ito tinanggap dahil nga kung gustuhin niya, pwede niya ipa-encash ang mga cheque na ito at gagastusin na hindi malalaman ng mga Pilipino kung paano o saan mapunta ang mga pera na ito. Kaya pala kahapon ay ngiting tagumpay ang 200 plus na bumoto sa Vice President. Kung ikaw naman nakakatanggap ng ganyan kadaming cheque, ay talagang ngiting tagumpay ka kahapon. Kaya kahit isanla nila ang kanilang kaluluwa at konsensya, wala nang silbi dahil nga ay nakatanggap ng ganyan karaming cheque. Nagkakahalaga kahapon ng kabuoang 18.6 billion ang budget na ibinigay kahapon sa plenaryo sa mga congressman bago nagaganap ang botohan sa impeachment ng Vice President. Ganito pala kadaming ang cheque na kanilang natatanggap. Kaya pala tuwang-tuwa sila. Hindi na bali yung konsensya nila. Ang nakakalungkot lang, kahit gastusin mo daw ang pera na ito, ay hindi naman kailangan ng resibo. Kaya ngayon, sa pagkakaalam ko, gagamitin din ito ni Kong Lebeste para paimbestigahan niya kung saan mapupunta ang mga pera na ito. Ito ang katibayan kung paano winawaldas ng Congress ang pera ng taong bayan. Isipin mo yan, isang congressman lang yan. Ilang cheque ba yung natatanggap niya? Isipin ninyo yan, napakasakit. Ngayon, maghahanap sila ng accountability sa Vice President. Gusto nilang hingian ng resebo habang ganito ang ebidensya, resibo sa bawat congressman na nakakatanggap na pwede naman palang gastusin na walang resibo. Ganito nila binabalahura ang pera ng bayan.